Kapamilya, hindi aksidente na narinig mo ang panalangin ito ngayon. Hindi mo ito nakita dahil lang sa isang simpleng rekomendasyon o dahil nagkataon lang, kundi dahil may mas mataas na dahilan, mayroong banal na plano at mayroong tawag mula sa langit na diretsyong dumating sa puso mo sa mismong oras na ito. Ilang beses mo na bang naramdaman na tila wala ng sagot, na tila wala ng makikinig sa iyong mga dasal, at ang mga pinansyal na bigat ay para bang pader na hindi matibag? Ngunit ngayong oras na ito, may pagbabago, may kakaibang enerhiya na gumagalaw, at iyon ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang tanda na ang langit mismo ay nagbukas para sa iyo. Ang panalangin ito ay may dalang sikreto na hindi kayang ipaliwanag ng salita lamang, isang kodigo mula sa Diyos na makapagpapabago ng takbo ng iyong buhay, pinansyal. Kung nakikinig ka ngayon, ibig sabihin ay ikaw ay pinili upang makatanggap. Hindi ka narito dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa tadhana. Marahil ilang gabi ka nang umiiyak ng walang nakakakita, nagtatanong kung hanggang kailan ka magtitiis, at nagtatago ng bigat ng iyong mga problema upang hindi mabahala ang iyong pamilya. Ngunit ngayon, may sagot na paparating, at ang sagot na ito ay hindi maliit, hindi ito bahagya, kundi sagot na kayang baguhin ang lahat. Kapag sinundan mo ang panalangin ito hanggang dulo, makikita mo kung paanong ang dumadaloy na biyaya ay sisimulang bumukas sa iyong buhay. Hindi ito simpleng salita lamang, kundi panalangin na magbubukas ng pinto ng kayamanan at magtatanggal ng lahat ng pumipigil sa iyo sa pagtanggap ng dalisay na kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kung nakaramdam ka na ba ng pagod, ng bigat na parang wala ng solusyon, itanong mo sa iyong sarili ngayon, hindi ba totoo na matagal ka nang naghihintay ng sagot? Hindi ba totoo na sa puso mo ay umaasa ka pa rin na may darating na pagbabago? Ang panalangin ito ay eksaktong tugon sa mga bulong ng iyong kaluluwa. At ngayong hawak mo ang pagkakataong ito, hindi mo nahahayaang lumampas pa. Sapagkat sa oras na ito, isang kakaibang daloy ang sisimulan sa iyong buhay. Isang daloy na hindi kayang pigilan ng kahapon, hindi kayang hadlangan ng takot, at hindi kayang sirain ng alinmang pagsubok. Huwag kang magtaka kung maramdaman mong ang mga salita ay diretsyong tumatama sa puso mo, sapagkat iyon ay tanda na ito'y para sa iyo. Ito ay para sa iyo na napapagod na sa paulit-ulit na kakulangan. Ito ay para sa iyo na nagsasabi sa Diyos sa katahimikan, Panginoon, tulungan mo ako. At ngayon, ang sagot ay narito. Ang yaman na pinipigilan ng takot at kahirapan ay magsisimulang dumaloy sa iyo. Ang mga pintuan na matagal nang sarado ay magsisimulang bumukas. Ang mga biyayang dati ay malabo at malayo ay biglang magiging malinaw at abot kamay. Sa bawat salita ng panalangin ito, mayroong puwersa na unti-unting mag-aalis ng mga tanikala sa iyong buhay. At kung pipiliin mong manatili hanggang dulo, makikita mo na ang pangakong ito ay hindi lamang pangarap, kundi katotohanan. Ang biyaya ay hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi magsisimula ngayon. Oo, ngayon. Sa mga susunod na minuto, isang daloy ng kayamanan ang sisimulang pumasok sa iyong direksyon. At kung handa kang tanggapin, sabihin mo sa iyong puso, handa ako. Marahil matagal ka ng tahimik na nagdurusa at kahit sa mga mata ng iba ay mukhang matatag ka pa rin. Sa loob mo ay may mga tanong na paulit-ulit mong binubulong sa Diyos tuwing gabi. Hanggang kailan po ba ako ganito? Hanggang kailan ko po mararanasan ang ganitong kakulangan? Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang pangamba, lalo na kapag may mga bayarin na hindi mo na alam kung saan mo kukunin ang pambayad, o kapag may mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay na hindi mo agad maibigay, at sa puso mo ay naroon ang pakiramdam na parang bigo ka. Ngunit kaibigan, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Hindi ka mahina, hindi ka pabaya.
Ikaw ay isang nilalang na patuloy na lumalaban kahit pagod na, kahit sugatan na, kahit hindi na maintindihan ng iba ang bigat na dala mo. Ilang beses mo na bang tinago ang luha sa likod ng ngiti? Ilang beses mo na bang sinubukang magpanggap na ayos ka lang kahit ang totoo ay gusto mo na lang sumigaw at sumuko? Ngunit hindi mo ginawa dahil alam mong may umaasa sa iyo, may mga taong nakatingin sa iyo at higit sa lahat, may pananampalataya ka pa rin na isang araw, babaligtad ang lahat. At oo, totoo yan. May araw na darating na lahat ng hirap ay may katapusan at baka nga ang araw na iyon ay ngayon na. Hindi mo ba napapansin kung paanong sa kabila ng lahat ng iyong paghihirap, nananatili pa rin ang paniniwala mo na may Diyos na nakikinig? Kahit ilang beses ka nang nabigo, bumabalik ka pa rin sa panalangin. Kahit ilang gabi na walang sagot, nagsisindi ka pa rin ng kandila sa puso mo, umaasa na may milagro. Hindi ba totoo na kahit pagod ka na, may maliit pa ring tinig sa loob mo na nagsasabing huwag kang bibitaw? Iyan ang tinig ng pananampalataya. Iyan ang tinig ng pag-asa na hindi pinatay ng kahirapan. At ngayon, ang panalangin ito ay hindi lamang para pakinggan mo. Ito ay para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. May mga libo-libong tao na kagaya mo rin, mga taong tahimik na umiiyak sa gabi, mga taong nagpapanggap na malakas sa umaga, mga taong nagtatago ng takot sa likod ng tapang. At ngayong magkasama tayong nagdarasal, may espiritual na koneksyon na bumabalot sa atin. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa lahat ng kaluluwa na napapagod na sa kakulangan at handa ng yakapin ang kasaganaan na inilalaan ng langit. Marahil iniisip mo, paano ako makakabangon kung halos wala na akong natitira? Ngunit kaibigan, kahit isang butil ng pananampalataya ay sapat na para buksan ang langit. Kahit isang piraso ng pag-asa ay sapat na para simulan ang himala. Hindi mo kailangan ng perpektong buhay para pagpalain. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang maniwala, kahit sugatan, kahit pagod, kahit takot. Isipin mo ito, paano kung ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi parusa, kundi paghahanda? Paano kung ang mga luha mo ay hindi kawalan, kundi binhi ng darating na kasaganaan? Paano kung ang araw na matagal mo nang hinihintay ay ngayon na? At ikaw ay inihahanda ng Diyos para sa isang mas malaki, mas malalim, at mas masaganang biyaya. Huwag mong hayaang nakawin ng takot ang iyong pagkakataon. Huwag mong hayaang sabihin ng nakaraan na wala ka ng pag-asa. Sapagkat ngayong oras na ito, habang naririnig mo ang panalangin ito, may liwanag na sumisibol, may pag-asa na muling nagbubukas, at may biyayang nagsisimula ng dumaloy, kaya manatili ka, huwag kang aalis. Sapagkat sa mga susunod na minuto, ang panalangin ito ay magiging daan upang maranasan mo ang isang daloy ng biyaya na hindi mo pa nararanasan noon. At kung mananatili ka hanggang dulo, makikita mo na hindi ka nagkamali sa pag-click, sapagkat ikaw ay tinawag hindi ng tao kundi ng langit mismo. Kaibigan, ngayon ay nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim na hindi aksidenteng dumating sa buhay mo sa sandaling ito. Ang lihim na ito ay hindi sikreto ng tao. Hindi ito sikreto ng mundo, kundi isang sikreto mula sa langit na matagal nang inihahanda para sa iyo. Ang panalangin maririnig mo ngayon ay hindi karaniwang panalangin. Ito ay panalangin na may dalang kapangyarihan, isang panalangin na kayang buksan ang mga pintuang matagal nang nakasara, isang panalangin na kayang basagin ang mga tanikalang humahawak sa iyong pinansyal na buhay. Bakit ganoon? Sapagkat ang mga salita na binibigkas sa pananampalataya ay hindi simpleng salita lamang, kundi espada ng Espiritu na kayang pumutol ng lahat ng hadlang. Kung naniniwala kang may Diyos na lumilikha ng lahat ng bagay, naniniwala ka rin dapat na ang parehong Diyos ay kayang lumikha ng bagong daan para sa iyo, kahit mukhang sarado na ang lahat ng pinto.
Ang solusyon ay hindi nakatago sa mundo. Ito ay matagal nang inihanda sa kalangitan at ngayon ikaw ay tinatawag upang tanggapin ito. Kung pagod ka na sa paulit-ulit na kakulangan, kung sawa ka na sa mga bayaring tila walang katapusan, kung gusto mo nang makita ang pagbabago sa iyong buhay at pamilya, ito ang sagot. Ang panalangin ito ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagbubukas ng daloy ng kasaganaan. Hindi aksidente na narito ka, hindi aksidente na naririnig mo ito. Tandaan mo ito, kapag ang langit ang tumawag, laging may dahilan, laging may layunin, at laging may biyayang nakalaan. Ngayon, nais kong itanong sa iyo, handa ka na ba? Handa ka na bang buksan ang iyong puso at sabihin sa Diyos na tanggapin mo ang bagong simula? Handa ka na bang isuko ang lahat ng bigat na dala mo at palitan ito ng pag-asa? Kung oo, manatili ka hanggang dulo dahil sa bawat salita na iyong maririnig, mayroong daloy ng pagpapala na hindi mo pa nararanasan noon. At bago tayo lumalim sa panalangin, nais kong hamunin ang iyong pananampalataya sa simpleng paraan. Kung tunay mong nararamdaman sa puso mo na ito ay para sa iyo, kung ramdam mo ang init at kapayapaan na dumadaloy ngayon, isulat sa iyong isip at sa iyong kaluluwa ang salitang Amen. Sabihin mo ito ng tahimik o malakas, sapagkat sa bawat Amen ay isang pahayag ng pananampalataya na nagsasabing, tinatanggap ko Panginoon. At kung nais mo pang patibayin ang iyong pananampalataya, ipahayag mo rin ito sa iyong paligid. Sapagkat ang pagpapahayag ay isang pintuan upang pumasok ang himala. Ito ang sikreto, kapatid. Ang biyaya ay dumadaloy hindi sa lakas ng ating sariling kamay, kundi sa lakas ng ating paniniwala. Kapag naniwala ka, nagsisimulang gumalaw ang langit. Kapag naniwala ka, ang mga bagay na dati ay imposible ay nagiging posible. Kapag naniwala ka, hindi lamang maliit na biyaya ang dumarating, kundi masaganang biyaya na sumasakop sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya ngayon, huwag mong hayaang dumaan ang pagkakataong ito, sapagkat ang panalangin ito ay hindi simpleng video na mapapakinggan mo at malilimutan mo pagkatapos. Ito ay isang tawag, isang pagkakataon, isang pintuang espiritual na kung bubuksan mo ngayon, ang dumadaloy na kayamanan ay sisimulang kumilos sa iyong buhay at makikita mo na ang imposible ay magiging totoo. Ama naming nasa langit, sa oras na ito kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Dala-dala ang lahat ng bigat, lahat ng sugat, lahat ng alalahanin na bumabalot sa aming mga puso. Hindi namin itinatago, Panginoon, ang mga luha na bumabagsak sa gabi, ang mga pangambang bumabalot sa aming isipan tuwing umaga, at ang takot na dala ng mga kakulangang pinansyal na tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naririto pa rin kami nakaluhod sa pananampalataya, naniniwala na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, ang Diyos na hindi nagmamadali ngunit laging dumarating sa tamang oras, at ang Diyos na nagsasabing walang imposible sa Kanya. Kaya ngayon, Panginoon, sa bawat salita ng panalangin ito, hinahayaan naming dumaloy ang iyong kapangyarihan, sapagkat naniniwala kami na sa sandaling ito ay may pintuan ng langit na bumubukas at may biyayang dadaloy sa aming buhay. Panginoon, nakikita mo ang bawat anak mong matagal nang lumalaban, matagal nang nagtitiis at matagal nang nagtatanong kung kailan darating ang sagot. At ngayon, Ama, naniniwala kami na ang sagot ay narito. Naniniwala kami na ang kasaganaan na matagal nang nakatago ay sisimulang dumaloy. Naniniwala kami na ang mga pintuang matagal nang sarado ay mabubuksan ngayon. Naniniwala kami na ang yaman na tila malabo ay biglang magiging malinaw at abot kamay. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, ako'y dumating upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana. At sa panalangin ito, inaangkin namin ang masaganang buhay na ipinangako mo. Ama, pinapalaya namin ang lahat ng takot na pumipigil sa amin.
Pinapalaya namin ang lahat ng paniniwalang nagsasabing hindi kami karapat-dapat. Pinapalaya namin ang lahat ng tanikala ng kakulangan na bumabalot sa aming isipan. Sapagkat alam namin na sa iyo, walang hadlang na hindi kayang gibain, walang pader na hindi kayang wasakin, at walang pintuan na hindi kayang buksan. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ang pagbubuhos ng yaman, ang daloy ng kasaganaan, at ang bukal ng biyayang hindi nauubos. O Diyos, inilalapit namin ang aming pamilya. Nakikita mo kung paano kami nagsisikap araw-araw. Nakikita mo kung paano kami nagpupunyagi para sa aming mga mahal sa buhay. At nakikita mo kung gaano namin kagustong maibigay ang higit pa para sa kanila. Ngunit madalas, Panginoon, pakiramdam namin ay kulang pa rin. Kaya ngayon, hinihiling namin na ikaw mismo ang maging aming tagapagbigay. Ikaw ang maging aming pinagmumulan. Ikaw ang maging aming tagapagtaguyod, sapagkat sa oras na ikaw ang gumalaw, wala nang kulang, wala nang pagkukulang, at walang bagay na imposible. Ama, ipinapahayag namin na kami ay handa nang tumanggap. Handa na kaming makita ang mga pintuan ng trabaho na magbubukas. Handa na kaming maranasan ang mga bagong oportunidad na sisibol mula sa hindi inaasahang direksyon. Handa na kaming tanggapin ang mga kontrata, ang promosyon ng negosyo, at ang lahat ng pabor na sisimulan mong ibuhos. Handa na kaming makita ang mga milagro sa aming bank account, ang pagdami ng mga mapagkukunan, at ang hindi inaasahang daloy ng pera na dadating mula sa iyong makapangyarihang kamay. At ngayon, Panginoon, nakikita namin sa aming mga isipan ang larawan ng tagumpay. Nakikita namin ang aming mga sarili na malaya sa lahat ng utang. Nakikita namin ang aming mga pamilya na masaya, ligtas at walang inaalala. Nakikita namin ang aming mga tahanan na puno ng pagkain, puno ng kasiyahan at puno ng kapayapaan. Nakikita namin ang aming mga sarili na nagbibigay, hindi lamang tumatanggap, kundi nagiging daluyan ng biyaya para sa iba. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kapag kami ay pinagpala, kami rin ay magiging pagpapala. Ama, sa sandaling ito ay inilalagay namin ang aming kamay sa aming puso bilang tanda ng pagtanggap. Sa bawat pintig ng aming puso, ipinapahayag namin ang pananampalataya na ang kayamanan ay dumadaloy ngayon. Sa bawat paghinga, inaangkin namin ang kasaganaan na bumababa mula sa langit. At sa bawat salitang binibigkas namin, pinatitibay namin ang katotohanan na kami ay hindi nag-iisa sapagkat kasama ka namin. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang lahat ng hadlang na lumayo. Inuutusan namin ang lahat ng tanikala ng kakulangan na mabasag. Inuutusan namin ang lahat ng pintuang sarado na mabuksan at ipinapahayag namin na ang daloy ng kayamanan ay magsisimula ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Oo, sa mismong sandaling ito, ang biyaya ay dumadaloy. At Panginoon, hindi lamang kami humihingi para sa aming sarili, hinihiling din namin ang pagpapala para sa lahat ng taong nakikinig ng panalangin ito. Hinihiling namin na ang bawat isa ay makararanas ng kalayaan mula sa pagkakautang, makararanas ng himala sa kanilang pinansyal na sitwasyon at makararanas ng daloy ng kasaganaan na higit pa sa kanilang inaasahan. Sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at ang iyong pangako ay hindi kailanman nabigo. Panginoon, sa bawat salita na aming binibigkas ngayon, ramdam namin ang bigat ng iyong presensya. Ramdam namin na hindi ito isang karaniwang sandali lamang, kundi isang banal na oras kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo upang ipadala ang biyayang matagal na naming hinihintay. Kaya sa bawat nakikinig ng panalangin ito, idinudulog namin na alisin mo ang lahat ng takot na pumipigil sa kanila. Alisin mo ang lahat ng pagdududa na nagsasabing imposible ang pagbabago. At palitan mo ito ng matatag na pananampalataya na walang makakayanang yumanig.
Ama, itinataas namin ang lahat ng sugat na dulot ng kahirapan. Lahat ng gabing walang tulog dahil iniisip kung saan kukunin ang pambayad. Lahat ng pangungutyang tinatanggap mula sa iba dahil sa kakulangan. At lahat ng pagkakataong napahiya dahil sa kawalan ng pera. Sa oras na ito, hinahayaan naming ang lahat ng sakit na iyon ay malinis ng iyong pag-ibig. Sapagkat hindi mo kami nilikha para mabuhay sa takot at kakulangan, nilikha mo kami upang maging salamin ng iyong kasaganaan, kalakasan at kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan, sinasabi ng mundo na mahirap, sinasabi ng mundo na walang pag-asa, ngunit alam namin na ang iyong salita ay higit sa salita ng mundo. At ang sinabi mo ay, "Ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang." Kaya inaangkin namin iyon ngayon. Hindi kami magkukulang, hindi kami mawawalan, at hindi kami mapapahiya sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat. Sa bawat nakikinig ngayon, Ama, hinihiling ko na ipadama mo sa kanila ang kagaanan ng iyong presensya. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, ipaunawa mo sa kanila na may plano ka at hindi mo sila iniwan kahit kailan. Sa kanilang mga puso, ilagay mo ang kapayapaan na nagsasabing, "Anak, malapit na ang himala." At sa kanilang mga mata, ipakita mo ang larawan ng pag-asa, mga utang na bayad, mga pinto na bukas, mga trabaho na dumarating, mga negosyong lumalago, at mga tahanang puno ng kagalakan. O Diyos, hinahayaan naming dumaloy ang iyong espiritu sa bawat salita. Hinahayaan naming ang bawat nakikinig ay maramdaman na ang kanilang sitwasyon ay hindi permanente, na ang kanilang kahirapan ay may katapusan at ang kanilang kinabukasan ay puno ng liwanag. Sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na gumagawa ng daan kung saan walang daan, at ikaw ang Diyos na nagpapalit ng dilim tungo sa liwanag. Ama, nakikita mo ang bawat anak mong may luha sa kanilang mga mata ngayon habang nakikinig. Nakikita mo ang kanilang mga kamay na nanginginig sa pag-aalala. Nakikita mo ang kanilang mga pusong sugatan dahil sa bigat ng kanilang mga pinansyal na problema. At ngayon, Ama, hinihiling namin na hawakan mo ang kanilang puso at sabihin mo sa kanila, "Huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako." Hinihiling namin na ang bawat pamilyang nakaririnig nito ay maranasan ang pagbabago. Ang bawat magulang na nag-aalala kung paano bubuhayin ang kanilang mga anak ay makakita ng milagro. Ang bawat anak na nagtataka kung paano matutustusan ang kanilang pag-aaral ay makakita ng sagot. Ang bawat manggagawang pagod na at halos sumuko ay maranasan ng panibagong lakas at panibagong pabor. Sapagkat ang iyong biyaya, Panginoon, ay hindi nauubos. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang daloy ng yaman ay magsisimulang dumaloy sa bawat tahanan. Ang bawat bank account na tila walang laman ay muling mapupuno. Ang bawat negosyo na halos magsara ay muling mabubuhay. Ang bawat pintuang sinaraduhan ng tao ay muling bubuksan ng iyong kamay. At lahat ng ito ay hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong walang hanggang kabutihan. At ngayon, Ama, pinipili naming maniwala, pinipili naming tanggapin ang iyong pangako, pinipili naming tumayo sa pananampalataya kahit na ang aming mga mata ay nakikita pa rin ang kakulangan. Pinipili naming ipahayag na ang aming Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang problema. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, itinataas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko at pagtanggap. Sapagkat naniniwala kami na habang nakataas ang aming mga kamay, bumababa ang iyong mga biyaya. O Diyos, nagsisimula kaming makita ang pagbabago. Sa aming isipan, nakikita namin ang pagbabayad ng lahat ng utang. Nakikita namin ang pagtanggap ng mga bagong oportunidad. Nakikita namin ang mga pintuan ng trabaho at negosyo na biglang bumubukas.
nakikita namin ang mga himalang pinansyal na nagsisimulang dumating. At sa aming puso, nararamdaman namin ang kapayapaan na nagsasabing, "Anak, paparating na." Kaya Ama, sa sandaling ito, ipinapahayag namin ang aming pananalig. Ipinapahayag namin ang aming pagtitiwala. Ipinapahayag namin na hindi na kami alipin ng takot. Hindi na kami alipin ng kakulangan at hindi na kami alipin ng kahirapan. Kami ay mga anak ng Diyos na pinili, minamahal at pinagpala. At simula ngayon, kami ay mananatili sa daloy ng iyong kasaganaan. Panginoon, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, nararamdaman namin na ang bawat salita ay tila binubuo ng apoy na naglilinis ng lahat ng negatibong enerhiya, lahat ng kadiliman at lahat ng kawalan sa aming buhay. Sa bawat pagbigkas, parang bumabagsak ang mga tanikalang pumipigil sa amin. Sa bawat panalangin, parang naglalaho ang mga ulap ng pagdududa. At sa bawat paghinga, pumapasok ang kapayapaan na galing sa iyo. Kaya't Ama, sa sandaling ito ay inuulit namin ang aming mga deklarasyon. Inuulit namin na kami ay hindi sinumpa, kundi pinagpala. Inuulit namin na kami ay hindi itinakwil, kundi pinili. Inuulit namin na kami ay hindi mahirap kundi itinalaga para sa kasaganaan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin ang lahat ng kabiguan ng nakaraan. Lahat ng beses na kami ay nakatanggap ng wala. Lahat ng beses na kami ay nabigo sa aming pag-asa. Lahat ng beses na kami ay nawala sa landas dahil sa hirap. Lahat ng iyon ay ibinabalik namin sa iyo. Sapagkat naniniwala kami na ang aming nakaraan ay hindi hadlang sa aming hinaharap. Naniniwala kami na ang iyong plano ay mas malaki pa kaysa sa lahat ng aming pagkakamali. At naniniwala kami na sa oras na ito, ikaw ay gumagawa ng bago. Panginoon, nakikita mo ang bawat pamilya na dumaranas ng kahirapan. Nakikita mo ang bawat ina na nag-aalala kung paano pakakainin ang kanyang mga anak. Nakikita mo ang bawat ama na nagtatago ng kanyang luha dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga bayarin. Nakikita mo ang bawat kabataan na nangangarap ng magandang kinabukasan ngunit natatakot dahil sa kakulangan ng suporta. At sa lahat ng ito, Ama, dumadalangin kami na ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo na ang iyong kamay ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng problemang pinansyal. Ngayon, Ama, nagsisimula kaming magpasalamat kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng pagbabago sapagkat naniniwala kami na ang pasasalamat ay susi upang bumukas ang pintuan ng langit. Kaya nagpapasalamat kami ngayon sa mga biyayang darating. Nagpapasalamat kami sa mga utang na mababayaran. Nagpapasalamat kami sa mga trabaho na darating. Nagpapasalamat kami sa mga negosyong sisibol. Nagpapasalamat kami sa mga taong gagamitin mo upang maging daluyan ng pagpapala. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kapag kami ay marunong magpasalamat, mas lalo mo kaming pagbubuksan ng biyaya. Ama, sa oras na ito ay nilalagay namin ang aming pananampalataya sa aksyon. Hindi lang namin sasabihin, kundi mararamdaman namin, isa sa puso namin at isa sa gawa namin. Kaya't sa aming puso ay sinasabi namin, ako ay pinagpala. Sa aming isipan ay inuulit namin, ako ay hindi magkukulang. Sa aming mga labi ay binibigkas namin, ako ay magiging daluyan ng kasaganaan. At sa aming mga kamay ay tatanggapin namin ang lahat ng biyaya na ipapadala mo. Ama, hinihiling namin ang kagalingan hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi pati sa aming kalooban, sapagkat alam namin na maraming sugat ang dulot ng kahirapan, mga sugat ng kahihiyan, sugat ng kawalan ng tiwala sa sarili, sugat ng pagkabigo. At sa oras na ito, hinahayaan naming ang lahat ng sugat na iyon ay gamutin ng iyong presensya. Sapagkat kapag ang puso ay gumaling, ang buhay ay muling aagos ng may kasaganaan. O Diyos, marahil may mga nakikinig ngayon na nawalan na ng pag-asa.
Marahil may mga nakikinig na nag-isip ng sumuko. Marahil may mga nakikinig na iniisip na hindi na sila karapat-dapat. Ngunit ngayon, Ama, iparamdam mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat. Ipabatid mo sa kanila na ang kanilang kwento ay hindi matatapos sa kahirapan. Ipahayag mo na may bagong kabanata na sisimulan ngayon, isang kabanata ng biyaya, kabanata ng kasaganaan, kabanata ng himala. Ama, sa bawat sulok ng tahanan ng nakikinig ngayon, hinihiling namin ang iyong presensya. Punuin mo ng liwanag ang kanilang sala. Punuin mo ng kapayapaan ang kanilang silid. Punuin mo ng pag-asa ang kanilang kusina. Punuin mo ng pag-ibig ang kanilang mga puso. Sapagkat kapag ang tahanan ay napuno ng iyong presensya, walang puwang ang kahirapan, walang puwang ang takot, at walang puwang ang kawalan. Ngayon, Ama, inuutos namin sa lahat ng pintuang sarado na bumukas. Inuutos namin sa lahat ng balakid na matanggal. Inuutos namin sa lahat ng negatibong salita na mawala. At ipinapahayag namin na ang iyong biyaya ay dumadaloy na ngayon. Ang yaman ay sisimulang kumilos patungo sa amin. Ang mga oportunidad ay darating mula sa hindi inaasahang direksyon. Ang mga kontrata, trabaho at promosyon ay lalapit sa amin. Ang mga himala ay magaganap sa aming pinansyal na sitwasyon. At lahat ng ito ay mangyayari hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa iyong kapangyarihan. At Panginoon, kung mayroong mga taong nakararanas ngayon ng matinding pangangailangan, hinihiling namin na bigyan mo sila ng mabilis na tugon. Bigyan mo sila ng biglang himala. Bigyan mo sila ng agarang solusyon. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi lamang nagbibigay ng pangmatagalang plano, kundi kayang magbigay ng agarang tulong. Ama, sa bawat isa na nakikinig ng panalangin ito, hinihiling namin na bigyan mo sila ng bagong pag-asa. Huwag mo silang hayaang bumalik sa takot. Huwag mo silang hayaang matali sa kawalan. Huwag mo silang hayaang sumuko. Sapagkat alam namin na ang iyong plano ay puno ng pag-ibig at ang iyong plano ay puno ng kasaganaan. Ama naming Diyos, habang lumalalim pa ang panalangin ito, mas lalo naming nararamdaman na ang iyong espiritu ay kumikilos. Hindi lamang sa aming mga isip, kundi sa aming mga puso at maging sa aming mga tahanan may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa bawat sulok. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay kapayapaang nagmumula sa iyo. Kaya't Ama, patuloy naming ipinapahayag na kami ay handa nang tanggapin ang iyong masaganang pagpapala. Panginoon, inuulit namin na hindi aksidente na narinig ng bawat isa ang panalangin ito. Hindi ito dahil sa simpleng pag-click, hindi ito dahil sa oras ng internet o dahil sa pagkakataon. Ito ay dahil ikaw mismo ang naghatid ng bawat isa dito. Ikaw ang nagdala ng kanilang mga puso sa oras na ito upang maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Kaya't ngayon, Ama, binubuksan namin ang aming mga puso, binubuksan namin ang aming isipan, at binubuksan namin ang aming mga kamay upang tanggapin ang lahat ng iyong biyaya. Ama, nakikita mo kung paano kami napagod na sa mga utang, napagod na sa paulit-ulit na kakulangan, at napagod na sa pakiramdam na kami ay laging kapos. Ngunit ngayon, ipinapahayag namin na ang pagod na iyon ay may katapusan. Ipinapahayag namin na ang lahat ng mga utang ay mababayaran. Ipinapahayag namin na ang lahat ng kakulangan ay papalitan ng kasaganaan. Ipinapahayag namin na ang lahat ng pintuang sarado ay mabubuksan at ipinapahayag namin na mula ngayon magsisimula ng dumaloy ang yaman sa aming buhay. O Diyos, sa bawat isa na nakikinig ng panalangin ito, iparamdam mo sa kanila na ang kanilang mga kamay ay hindi na magiging walang laman. Sa bawat trabaho na kanilang tinatanggap, may dagdag na biyaya. Sa bawat negosyo na kanilang sisimulan, may dagdag na pabor. Sa bawat pagkakataon na dumarating, may dagdag na kalakasan.
sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapalago ng maliit, Ikaw ang Diyos na nagdadagdag sa kulang, at Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng higit pa sa aming inaasahan. Ama, sa puntong ito ay pinipili naming magpatawad sa lahat ng mga nakasakit sa amin, lalo na sa mga taong nagdulot ng hirap sa aming pinansyal na buhay. Pinapalaya namin sila upang mapalaya rin ang aming mga puso, sapagkat alam namin na ang hindi pagpapatawad ay nagiging tanikala at ngayon gusto naming maging malaya. Malaya sa lahat ng sugat, malaya sa lahat ng galit, at malaya upang tanggapin ang kabuuan ng iyong biyaya. Panginoon, itinataas din namin ang lahat ng aming mga pangarap. Ang mga pangarap na dati ay tila malabo, ngayon ay muli naming binubuhay sa iyong presensya. Pangarap naming magkaroon ng maayos na tahanan, pangarap naming makapagbigay ng mas magandang buhay sa aming mga anak, pangarap naming makapagbigay ng tulong sa iba, pangarap naming maging kasangkapan ng iyong kabutihan. At sa lahat ng ito, Ama, ipinapahayag namin na hindi na lamang pangarap ang mga ito, kundi magiging katotohanan dahil Ikaw ang Diyos na tumutupad ng mga pangako. Sa bawat nakikinig ngayon, Ama, hinihiling ko na bigyan mo sila ng kakaibang lakas upang magpatuloy. Bigyan mo sila ng lakas upang bumangon muli kahit ilang beses silang nadapa. Bigyan mo sila ng tapang upang lumaban muli kahit maraming beses silang nabigo. At bigyan mo sila ng pananampalatayang mas malaki pa sa kanilang mga pangarap, sapagkat alam namin na kapag ang pananampalataya ay buo, walang imposible. Ama, ipinapahayag namin na ang daloy ng pera ay magsisimula sa mga darating na minuto. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Oo, ngayon. Sa oras na ito, hinihiling namin na ang bawat tahanan ay makarinig ng magandang balita. Hinihiling namin na ang bawat pamilya ay makatanggap ng hindi inaasahang biyaya. Hinihiling namin na ang bawat isa ay makakita ng agarang pagbabago sa kanilang pinansyal na sitwasyon. At ipinapahayag namin na lahat ng ito ay mangyayari dahil Ikaw ang Diyos na tapat. Panginoon, nilalagay namin ang aming pananampalataya sa aksyon ngayon. Kaya't aming sinasabi, ako ay hindi na muling magugutom. Ako ay hindi na muling mababaon sa utang. Ako ay hindi na muling mabubuhay sa takot. Ako ay anak ng Diyos at ako ay pinagpala. Inuulit namin ito ng paulit-ulit sapagkat alam namin na ang paulit-ulit na pahayag ay nagiging katotohanan sa aming mga puso. At ngayon, Ama, nagsisimula kaming magalak sapagkat alam namin na ang himala ay malapit na. Alam namin na ang mga pintuan ng kayamanan ay nagbubukas na. Alam namin na ang mga pabor ay dumadaloy na. At alam namin na ang aming mga pamilya ay magsisimula ng maranasan ang buhay na masagana. Kaya sa sandaling ito, kami ay nagagalak, nagpapasalamat at sumasamba. Ama naming Diyos, sa pagtatapos ng panalangin ito, ipinapahayag namin na ang lahat ng aming hiling ay natupad na. Ipinapahayag namin na ang lahat ng aming mga pangarap ay nagsisimula ng magkatotoo. Ipinapahayag namin na ang lahat ng aming mga utang ay mawawala. Ipinapahayag namin na ang lahat ng aming mga tahanan ay mapupuno ng kasaganaan at higit sa lahat, ipinapahayag namin na Ikaw ang aming Diyos na tapat at mabuti. Kaya sa oras na ito, Panginoon, buong puso naming sinasabi, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya. Salamat sa iyong walang hanggang presensya. At salamat sapagkat mula ngayon, magsisimula ng dumaloy ang yaman sa aming buhay. Ama naming Diyos, sa puntong ito ng aming panalangin, ay nararamdaman namin ang bigat ng iyong presensya na bumabalot sa bawat isa sa amin, sapagkat hindi lamang ito salita, ito ay apoy na nagbibigay ng lakas, ilaw na nagtataboy ng dilim at biyaya na nagbubukas ng daan patungo sa bagong buhay. O Panginoon, ngayon ay buong puso naming ipinapahayag na ang himala ay nagsisimula na,
na ang lahat ng mga pintuang matagal nang nakasara ay bumubukas at ang lahat ng mga biyayang matagal nang nahadlangan ay ngayon ay dumadaloy ng walang tigil. Naniniwala kami na ang yaman ay hindi darating bukas o sa susunod na buwan, kundi sa mga oras na ito ay nagsisimula ng kumilos ang langit para sa amin. Sa bawat salitang binibigkas namin ngayon, Panginoon, nakikita namin ang larawan ng aming tagumpay. Nakikita namin ang aming mga pamilya na malaya sa lahat ng utang. Nakikita namin ang aming mga tahanan na puno ng kasaganaan at kapayapaan. Nakikita namin ang aming mga anak na nag-aaral ng walang pangamba sa kakulangan. At nakikita namin ang mga hapag na hindi nauubusan ng pagkain kundi laging puno ng iyong biyaya. Panginoon, ipinapahayag namin na ang lahat ng ito ay hindi pangarap lamang, kundi isang katotohanan na iyong sinisimulang iparanas sa amin. O Diyos, ngayon ay itinataboy namin ang lahat ng espiritu ng kakulangan, lahat ng tanikala ng kahirapan, at lahat ng pader ng takot. Wala na silang kapangyarihan sa amin, sapagkat kami ay iyong mga anak at kami ay inilaan para sa kalayaan, inilaan para sa kasaganaan, at inilaan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Kaya't sa oras na ito, ipinapahayag namin na ang aming buhay pinansyal ay muling binabago. Ang aming mga kamay na dating laging walang laman ay magsisimulang tumanggap ng kasaganaan. Ang aming mga puso na dating puno ng takot ay mapupuno ng kapayapaan. At ang aming mga tahanan na dati ay puno ng pangamba ay magiging pugad ng pag-ibig at liwanag. Ama, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya na ang mga himala ay nagsisimula na. At sa pananampalatayang ito, kami ay humahakbang sa bagong panahon ng aming buhay. Panahon ng kasaganaan, panahon ng kaginhawaan, at panahon ng biyayang walang hanggan. At sa pagpasok namin sa panibagong kabanata, tinatanggap namin na kami ay magiging daluyan ng pagpapala. Hindi lamang tatanggap, kundi magbibigay din. Hindi lamang magpapasalamat, kundi magpapamuhay ng iyong kabutihan para sa iba. O Diyos, ngayon ay dinideklara namin ng malakas at malinaw. Ang aking pagpapala ay dumarating. Inuulit namin ito sapagkat alam namin na sa bawat pagbigkas ay mas lalo itong tumatatak sa aming puso. Inuulit namin ito sapagkat ang aming mga salita ay may kapangyarihan na magbukas ng pintuan ng langit. Inuulit namin ito sapagkat gusto naming marinig ng buong espiritual na mundo na kami ay naniniwala at walang makakapigil sa iyong plano. Kaya't muli naming binibigkas, ang aking pagpapala ay dumarating. Ang aking pagpapala ay dumarating. Ang aking pagpapala ay dumarating ngayon. Ama, hinihiling namin na ang bawat isa na nakikinig ng panalangin ito ay magkaroon ng matinding tapang upang ipahayag ang kanilang pananampalataya. Hinihiling namin na hindi sila matakot na sabihin sa kanilang sarili at sa kanilang paligid na ang himala ay nagsisimula na. Hinihiling namin na ang kanilang puso ay maging bukas sa pagtanggap ng biyaya. At hinihiling namin na ang kanilang mga mata ay makakita ng tanda na ikaw ay gumagalaw na sa kanilang buhay. Panginoon, sa oras na ito ay itinataas namin ang aming mga kamay at sinasabi, ako ay pinagpala, ako ay malaya sa lahat ng utang, ako ay hindi magkukulang, ako ay sisibol at lalago sa kasaganaan. Inuulit namin ito sapagkat alam namin na ang paulit-ulit na pahayag ay bumabasag sa lahat ng tanikala ng kasinungalingan at pinapalitan ng katotohanan mula sa iyo. Ama naming Diyos, naririnig mo ang aming mga tinig at naniniwala kami na sa sandaling ito ay nagsisimula ng dumaloy ang pera patungo sa amin. Naniniwala kami na sa sandaling ito ay may mga pintuan ng trabaho na bubukas. Naniniwala kami na sa sandaling ito ay may mga kontrata at promosyon na ipapadala sa amin.
Naniniwala kami na sa sandaling ito ay may mga taong darating upang magdala ng tulong at biyaya. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya at ikaw ang Diyos na tumutupad ng pangako. Kaya Ama, sa pagtatapos ng bahagi ng panalangin ito, ipinapahayag namin na ang lahat ng ito ay aming tinatanggap ng may buong pananampalataya. At hinihiling namin na ang aming mga puso ay manatiling matatag sa paniniwala na ang pera ay nagsisimula ng dumaloy. Ang kasaganaan ay nagsisimula ng dumating at ang himala ay nagsisimula ng magbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Ama naming Diyos, sa pagtatapos ng panalangin ito ay muli naming ipinapahayag ang aming pasasalamat sapagkat ramdam namin na may nangyaring pagbabago sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Hindi ito isang karaniwang oras lamang, kundi isang banal na sandali kung saan ikaw mismo ang kumausap sa amin at ikaw mismo ang nagbigay ng katiyakan na hindi mo kami pinapabayaan. Kaya ngayon, Ama, kahit kami ay magtatapos na sa aming pananalangin, nananatili ang apoy ng pananampalataya sa aming puso. Alam namin na ang biyaya ay hindi matatapos dito. Alam namin na ang kasaganaan ay patuloy na dadaloy. At alam namin na ang lahat ng aming ipinahayag ay magkakaroon ng katuparan. Panginoon, salamat sapagkat mula sa unang salita hanggang sa huling bahagi ng panalangin ito ay pinuno mo ng presensya ang aming paligid. Salamat sapagkat binuksan mo ang aming mga isipan upang makita ang pag-asa. Salamat sapagkat binuksan mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong pag-ibig. At salamat sapagkat binuksan mo ang mga pintuan ng langit upang ibuhos ang iyong walang hanggang biyaya. Sa bawat isa na nakinig at nanalangin, hinihiling namin na ang pagpapala ay manatili sa kanilang tahanan, manatili sa kanilang pamilya at manatili sa kanilang puso. Ama, ipinapahayag namin na ang panalangin ito ay simula lamang. Oo, simula lamang ng mas malaking kabanata sa aming buhay, sapagkat hindi ito magtatapos sa isang beses na pananalangin, kundi ito ay magiging paglalakbay na araw-araw ay magiging daan upang mas lalo naming maranasan ang iyong kabutihan. Kaya't sa bawat araw na darating, mananatili kaming babalik sa iyo, mananatili kaming aasa sa iyo, at mananatili kaming magtitiwala sa iyo. At ngayon, sa mga nakikinig ng panalangin ito, nais naming ipahayag sa inyo na huwag ninyong hayaang matapos dito ang inyong pananampalataya. Dalhin ninyo ito sa inyong puso at buhayin ninyo ito sa bawat araw. Kung ramdam ninyo na kayo ay pinagpala ngayong gabi o ngayong araw, ipahayag ninyo ito sa inyong mga labi. Sabihin ninyo sa inyong sarili, ako ay pinagpala, ako ay malaya, at ang aking himala ay nagsisimula na. Sapagkat sa bawat pagbigkas ay mas lalo itong nagiging totoo. At kung talagang ramdam ninyo na ang Diyos ay kumilos sa inyong buhay habang nakikinig ng panalangin ito, huwag ninyo itong itago. Ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng simpleng pagsulat ng Amen o Pinagpala ako upang maging tanda na kayo ay naniniwala. Hindi ito simpleng salita lamang, kundi isang pahayag na magbubukas pa ng mas maraming pinto ng biyaya. At huwag kayong mahihiya sapagkat sa inyong pagpapatotoo ay magiging inspirasyon kayo sa iba na nangangailangan din ng lakas at pag-asa. O Diyos, hinihiling namin na bawat isa na nagpahayag ng kanilang pananampalataya ay iyong silyuhan ng masaganang biyaya. Hinihiling namin na ang kanilang pag-type ng Amen ay maging parang isang lagda na nagpapatunay na sila ay kabilang sa iyong mga pinagpala. Hinihiling namin na sa kanilang katapatan at pananampalataya ay dumaloy ang mga himalang hindi nila inaasahan. Ama naming Diyos, bago namin tapusin, nais din naming ipahayag ang aming pananabik sa mga susunod na araw, sapagkat alam namin na hindi ito huli, kundi simula lamang. Alam namin na ang bawat panalangin ay parang hagdang akyat patungo sa mas mataas na antas ng kasaganaan.
Kaya ngayon, Panginoon, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya na bukas, sa susunod na araw at sa mga darating pang oras ay may mas malalaking himala pa kaming mararanasan. Sa bawat isa na nakikinig ngayon, huwag mong hayaang matapos dito ang iyong pakikipagtagpo sa Diyos. Bumalik ka bukas, bumalik ka sa susunod na panalangin, sapagkat sa bawat pagbabalik mo ay mas lalo mong mararanasan ang kabutihan at presensya ng Diyos. Hindi ito isang pagkakataon lamang, ito ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang libu-libong tao na kagaya mo rin na naniniwala at nananampalataya. At higit sa lahat, kasama mo ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Panginoon, hinihiling namin na ang bawat nakarinig ng panalangin ito ay magkaroon ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Hinihiling namin na huwag silang mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Hinihiling namin na huwag silang panghinaan ng loob sa gitna ng kakulangan. At hinihiling namin na palaging maramdaman nila ang iyong presensya na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." At ngayon, bilang huling pahayag ng panalangin ito, sabay-sabay naming sinasabi, "Ako ay pinagpala, ang aking pamilya ay pinagpala, at ang aking himala ay dumarating na." Inuulit namin ito ng buong lakas at buong puso sapagkat alam namin na sa bawat pagbigkas ay bumabasag ang lahat ng tanikala, ng takot at lahat ng pader ng kakulangan. At sa bawat pagbigkas, mas lalo naming nakikita ang pag-asa at mas lalo naming nararamdaman ang kapayapaan. Kaya't Ama, muli naming sinasabi, salamat. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan. At salamat sa iyong walang hanggang presensya sapagkat alam namin na sa bawat araw na darating, kami ay mamumuhay ng may kasaganaan, kapayapaan at kalayaan. At sa lahat ng nakarinig nito, tandaan ninyo, ito ay simula pa lamang. Ang Diyos ay may inihahandang mas malaki pa, kaya bumalik kayo bukas, bumalik kayo sa susunod, sapagkat dito sa ating sama-samang pananalangin ay mas lalo pang bubuksan ng langit ang pintuan ng mga pagpapala.